Kapag nasasaktan ka, walang nakakahigit na nakakaalam sa iyong pagdurusa kundi siya. Kapag naguguluhan ka, kumapit ka lang at maniwala sa kanya. Ang lahat ay tahimik habang nakikinig sa liturhiya ng pari sa aming harapan. Linggo ngayon, at nakasanayan na ng pamilya ni Demetre na magsimba tuwing umaga. Isa ito sa dahilan kung bakit minahal sila ng mamamayan ng Balayan. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi lamang para sa isa, hindi lamang para sa iyo, sa akin, sa Kanya, kundi para sa lahat. Ang pag-ibig niya ang siyang nagbubuklod sa sanlibutan. Kaya kapatid, kung inaakala mo na mag-isa ka na lang, kung pakiramdam mo iniwan ka na ng lahat, pues, mali ka, dahil siya, hinding-hindi ka niya iiwan. Sa lahat ng narinig ko mula dito, pakiramdam ko para iyon sa akin, lahat ay tumagos sa aking puso maging sa kaibuturan ng aking pagkatao. Ipinikit ko ang aking mga mata upang mag-alay ng taimtim na panalangin para sa akin at para sa lahat, sana kayanin ko pa ang lahat. Malaki ang katedral ng Balayan kaya naman nang matapos ang misa ay pinalibutan kaagad kami ng mga tao, marami ang nakikipagkamay kay Governor at ang iba naman ay nakikipagkamustahan pa. Sumasalamin sa nakangiting mukha ng mga tao ang kasiyahan maging sa kanilang mga mata, naisip kong sana lahat ay ganito, payapa at nagkakaisa. Sa hasyenda na tayo kakain, doon na din kayo tumuloy, masayang wika no Governor sa mga taong naroon. Nagpakatay ako ng baka at nagpaletsyon para sa masaganang ani kaya may handaan, wag na kayong mahiya, hindi tayo namumulitika dito. Nagsitanguan naman ang lahat ng nakarinig, totoo naman kasi na masagana ang aming mga tanim dahil na rin sa pamamalakad ni Gilbert. Sa naisip ay sinulyapan ko si Gilbert na nasa gilid ng mama nito, mukha itong nababagot sa hitsura nito ngunit pinilit pa rin ang makihalubilo, naisip ko rin ang nangyaring sagutan namin noong nakaraan. Mula noon ay hindi na rin kami nagpansinan pa, alam kong wala akong dapat ipaliwanag sa kanya kaya panatag ako. Oh, hiha, sasama ka ba sa amin? Okay Demetre ka na sasakay, tanong sa akin ng nanay ni Demetre. Mauna na po kayo, mama, may dadaanan pa po kasi ako, saka balak kong mangumpisal. Tumango ito at nauna nang maglakad kasabay ang Governor, maging si Miles ay sumunod na rin dito. Napakunot ang noo ko ng balingan sina Gilbert at Demetre na nanatiling nakatayo sa aking tabi. Nagsiuwian na ang lahat, baka may plano kayong anuwi na rin. Hilda, pareho ko silang hinarap pagkatapos kong lamingga sa paligid, nang masiguro kong manggilan nila na lamang ang naroon ay inis ko silang tinaasan ng kilay, kakatapos ko lamang magsimba at ito na agad ang pinaggagawa ko. Pwede ba, tigilan niyo na ako, umuwi na kayo? Hindi ako sasabay sa isa man sa inyo, kaya mauna na kayo. Binigyan din ito si Gilbert ng isang mariin na titig habang ang isa naman ay ganoon din. Sa ganitong pagkakataon, gusto kong maglaho na lamang na parang bola. Pagkatapos kong mangumpisal ay naisipan kong dalawin ang aming bahay, matagal-tagal na rin ang huli akong nagtungo roon, hindi pa naging maganda ang naging kinahinatnan, hindi ko man aminin sa sarili, mas gusto ko pa rin ang umuwi sa maliit at simple naming tahanan. Hindi ko alam kung napatawad na ba ako ni nanay sa naging kasalanan ko noon, pero umaasa ako, dahil kahit na ayaw niya sa akin, nais pa rin ang puso ko na yakapin siya ng mahigpit, na sa lahat ng sakit na pinagdaanan ko mas gugustuhin ko pa rin na nasa tabi ko si nanay kahit na ayaw niya sa akin. Saan ka po may ora? Sa San Pablo po, sa dati naming bahay. Sumakay ako ng tricycle katulad ng ginagawa ko noong ako ay dalaga pa lamang. Tulad noon ay lubak pa rin ang daan na aking nadadaanan, may mga konti mang pagbabago ngunit ang iba ay nananatili pa rin. Parang sarili ko, nang makita ko ang kinakalawang na gate ay agad na akong bumaba. Sa labas pa lamang ay kita ko na ang luma nitong hitsura, ang dingding at ang kahoy nitong bintana, nagdadalawang isip man ay itinulak ko pa rin ang kalawanging gate at dahan-daang naglakad papasok sa aming bakuran, alam kong walang tao sa bahay dahil tahimik yun. Parang kailan lang nang ito ang maging tahanan ko at kinalakhan, ito pa rin sana ang gusto kong uwian, may safe haven, dito kami naglaro ni Helga at dito ko rin sinagot si Demetre nang ayain niya akong magpakasal. Napakaraming alaala para sa akin ng lugar na ito, at kung saan ako dinala ng aking mga desisyon. Sumikip kaagad ang dibdib ko nang tuluyan akong makapasok sa loob ng bahay, bawat gamit ay naroon pa rin na tila hindi man lamang ito pinakialaman.
Ang kulit talaga ng anak mo, Helga. Agad akong lumingon sa aking likuran pagkarinig pa lamang sa boses ni nanay. Hawak-hawak nito ang isang batang lalaki na sa tansya ko ay mag-aapat na taon na. Habang sa kabilang kamay naman ng bata ay nakahawak si Helga. Nanay, kumusta po? Nanlaki ang mga mata ni nanay nang makita ko. Maging si Helga ay ganoon din. Ilang sandali nila akong pinagmasdan bago nagpatuloy sa pagpasok sa loob ng bahay. Ako naman ay tahimik na nakatayo lamang sa harap ng aparador at hawak-hawak ang luma naming larawang magpamilya. Bakit ka pa pumunta dito? Bakit ka pa bumalik? Kaakibat ng pagkagulat ko sa kanyang tanong ay ang hindi mapigil ang kudlit ng sakit sa aking puso. Napakasakit nito para sa akin, ni hindi ko man lamang magawang ibuka ang aking bibig upang sumagot. Ganoon na ba ako kawalang halaga kay nanay? Hindi niya man lamang ba ako naisip? Hindi man lang ba siya nag-alala sa akin? Gaano po ba kayo kagalit sa akin? Hanggang ngayon po ba nanay hindi niyo pa rin ako napapatawad? Gusto ko lamang po sana kayong may akap. Nakita ko pa kung paano niya sinulyapan ang aking kakambal. Punong-puno yon ng pagmamahal at pag-aalala. Naisip ko rin na sana ay pagbigyan man lamang ako ni nanay na may akap siya. Galit ako sa iyo dahil makasarili ka at sa nangyari sa kuya mo. Hindi ka pa nakentento. Pati si Helga dinamay mo pa. Galit na galit ako sa iyo kaya umalis ka na. Napailing ako nang ituro sa akin ni nanay ang pinto. Ang kaninang pinipigilan kong luha ay tuluyan ng pamatak. Bakit naman kasi ganito? Ano ba kasi ang ginawa kong mali? Sana man lang sabihin nila sa akin para hindi ako nangangapa. Wala po akong alam, Nay, pinagsisihan ko na po ang nangyari kay kuya. Bakit po ba hanggang ngayon hindi niyo pa rin ako matanggap? Ikaw, alam mo ba nanay kung anong ginawa niya sa akin? Inagaw niya ang asawa ko, sinira niya ang pamilya ko, mahal na mahal niyo nay, ang sumire sa buhay ko. Natigil ang ano pa mang sasabihin ko nang isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Sa nanlalabong paningin ay nakita ko kaagad si nanay na nakatayo at nanggagalaiti ang tingin para sa akin, habang ang kakambal ko naman ay umiiyak sa isang tabi. Wala kang karapatan na pagsalitaan ang kapatid mo ng ganyan, wala kang galang, umuwi ka na. Nanay, anak niyo rin po ako, bakit hindi niyo po nakikita ang mga paghihirap ko? Nagsisisi na ako, Nay. Kahit kailan, hindi mo ako maiintindihan Hilda, kakambal kita pero ni minsan hindi mo naramdaman ang pinagdadaanan ko. Napabaling ang tingin ko kay Helga, nakakunot din ang aking noo sa kanyang sinabi, naguguluhan ako sa gusto niyang sabihin, papaanong hindi ko siya maiintindihan. Paano mo nasasabi yan, Helga? Dapat ko bang intindihin na sinira mo ang pamilya ko? Ako pa ngayon ang hindi nakakaramdam sa pinagdadaanan mo? Oo, dahil makasarili ka. Tinitigan ako ng mariin kahit ang mga mata ay namumula dahil sa pag-iyak. Mahal ko si Demetre. Pero inagaw mo siya sa akin, kambal tayo. Pero hindi mo naramdaman ang sarili kong sakit dahil ikaw palaging sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi totoo yan, totoo. Kaya umalis ka na, alis. Napatingin ang paningin ko sa bata nang umiyak ito. Inalo ito ni nanay ngunit hindi pa rin ito tumitigil. Lumapit ito kay Helga at agad na niyakap ang binti nito. Nakatingala din ito sa akin kaya kitang-kita ko ang takot nitong mata. Anak ba yan ni Demetre? Hindi, sa kanyang sinabi ay nayanig ang mundo ko. Papaanong, hindi ko na hinintay na ipagtulakan pa nila ako paalis. Mabilis ang aking mga hakbang habang nagpupuyos ng sakit sa aking dibdib. Lakad-takbo ang ginawa ko para lamang makaalis sa lugar na yun. Hindi ko rin alam kung dapat ko bang paniwalaan ang sinabi ni Helga sa kanina. Habang sinasabi niya ang mga katagang yon ay ang pagkadurog din ng aking pagkatao. Nasasaktan ako sa mga nangyayari, naguguluhan ako sa lahat, sa direktang pagtakwil ni nanay sa akin at sa revelasyon ni Helga na hindi ko alam kung totoo. Mayora, ano po ang nangyari sa inyo? Ikinurap-kurap ko ang aking mga mata. Sa sobrang sakit ng dibdib ko parang may sariling isip din ang mga paa ko kung saan ako dadalhin ito. Babalik na naman ba ako sa dati? Magpapakaalipin na naman ba ako sa sakit? Pakiramdam ko nasira ang buhay ko dahil sa sinabi ni Helga sa akin, pakiramdam ko sinayang ko ang nakalipas na taon para sa isang maling paratang, ngunit ano nga ba ang totoo? Sa public cemetery po, hindi ko alam kung saan pa ba ang lugar na alam kong ligtas ako. Lugar kung saan hindi ako sasaktan. Ang maaliwalas na kalangitan na nagsisilbing pag-asa ng mga ibon na nagsisiliparan,
at ang mabining pagdampi ng lamig sa aking balat mula sa karimlan ay narating ko ang libingan ng aking tatay at kapatid. Napakatagal na panahon na rin mula nang magpunta ako sa lugar na ito na pakiramdam ko hindi ako dapat nandito, na wala akong karapatan dahil malaki ang kasalanan ko. Bakit ganoon, tatay? Naging mabuti naman po ako. Sinunod ko naman ang alam kong makakabuti para sa akin. Mahal ko naman si nanay at si Helga. Pero bakit pakiramdam ko napakawala kong kwenta? Bakit po nasasaktan pa rin ako? Ilang sandali kong hinayaan ang sarili na umagos ang luha sa aking mga mata. Palagay ko kasi kahit nakalimot ako sa nakalipas na taon muling nagbalik ang sugat dahil sa aking mga nalaman. Pakiramdam ko sadyang galit ang tadhana sa akin, sana nawala na rin ako, hindi na sana ako nasasaktan ng ganito. Kinausap ko ang dalawa na para bang sasagat ito sa akin, nilabas ko ang lahat ng hinanakit ko maging ang lahat ng bagay na aking pinagsisihan, mga bagay na alam kong hindi na maibabalik na sadyang nakapanghihinayang. Ibinaling ko rin ang aking paningin sa kanina pa tumutunog na cellphone. Hello, nasaan ka ba? Kanina pa kita hinahanap. Mahihimigan yun ng pag-aalala na may halong inis, ang nakataas nitong kilay at ang pagmuso para pigilan ang nagbabadyang pagngiti, mga alaala na pakiramdam ko hindi naman nawala, na tumatak pa rin sa aking utak. Uuwi ako mamaya. Huwag kang mag-alala, napakatigas talaga ng ulo mo. Alam ko Demetre, kaya pwede ba, pabayaan mo muna ako ngayon? Pinilit kong tatagan ng aking boses upang mawala ang bar sa aking lalamunan, dahil kung hindi ko yun gagawin, baka bumigay ulit ako. Huwag kang aalis, hahanapin kita, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko kung mahanap niya man ako. Hindi ko alam kung papaano ko tatanungin sa kanya ang mga bagay-bagay na nagdala sa amin sa sitwasyong ito. Hindi ko alam. Hindi ako nagtagal sa lugar na yun at nagsimula akong maglakad. Balak kong puntahan ang dati naming bahay. Gusto kong makita ang lugar na isa sa pinagmulan ng mga pangarap ko, isa sa saksi sa mga kasiyahan ko maging sa mga paghihirap ko. Habang naglalakad sa makipot na daan patungo sa bahay namin ni Demetri noon ay nakapagdesisyon ako. Nahihirapan ako at nasasaktan dahil sa mga maling pasya ko sa buhay. Panahon na naman siguro para manindigan naman ako para sa aking sarili. Mainit na ang araw na nanunuot sa aking balat, pawisan man ay pinilit kong makarating sa dati naming bahay. Malayo ang bahay sa iba pang kabahayan kaya tiwala akong walang makakapansin sa akin, kung may manggilan-ngilan man ay mga trabahante lamang ng hasyenda. Hapaw na rin ang aking pakiramdam ngunit dahan-dahan ko pa ring hinahakbang ang aking mga paa. Ganoon naman yata talaga. Kahit nahihirapan ng isang tao kailangan pa rin nilang lumaban. Naputol ang pag-iisip ko nang may bumusina sa aking likuran, agad ko itong nilingan kasabay ng pangungunot ng aking noo, malayo ang Hacienda Soriano kaya nakapagtatakang narito sa loob ng hasyenda ang sasakyan ni Alexis Soriano. Bumusina ulit ito kaya tumigil ako sa paglalakad. Why is the wife's mayor walking in this hot weather? Sumakay ka na sa sasakyan ko, may ora. Huwag na. Salamat Mr. Soriano, huwag nang matigas ang ulo mo, Mrs. Capistrano. In fact, I want to invite you for a lunch. Why not visit our hacienda? Agad din akong tumango bilang tugon sa paanyaya nito. Naisip kong ipagpaliban na lamang ang pagpunta sa mansion. Nang marating namin ang mansion ay bumungad kaagad sa akin ang malawak na garden nito. Sa gitna niyon ay isang fountain na hugis kupido habang sa kaliwang bahagi ng mansion ay isang greenhouse. Amazing right? Sevilla always love flowers. Ilang sandali lang ay ipinara din ito ang sasakyan sa harap ng isang magarbong patio. Agad kaming bumaba at bumungad kaagad sa akin ang muebles na gawa sa iba't ibang uri ng pinaglumaang kahoy. Daddy, agad kong inilipat ang aking paningin sa pinanggalingan ng boses. Namangha pa ako at nanlaki din ang aking mga mata nang makita ko ang dalawang bata na tumatakbo patungo kay Alexis. Agad na lumuhad ang lalaki at idinipa ang mga kamay. Naghihintay na may akap ang mga bata na halatang kambal. I miss you, Daddy, Irish cried because you're not inside the room. Natawa kaagad si Alexis sa tinura nito, maging nang tumayo ito ay buhat-buhat nito ang bata, nakangiti itong binalingan ako habang nakamasid lamang ako sa lahat ng kanilang ginagawa. Hindi ako nakaimik, gulat at tulala, my twins, Irish and Chester. How? Tanging nasabi ko na lamang sa pagkabigla pagkatapos ay tumikim ako. I'm sorry,
hindi na dapat ako nagtanong. Okay lang, I don't mind, may bisita pala. Tamang-tama, kakain na tayo. Sure, gutom na rin ako, halika na, Mayora. Masaya ang lahat habang kumakain, larawan ang apat ng isang perpekto at mapagmahal na pamilya. Habang pinagmamasdan ko si Alexis na inaasikaso ang mga anak nito ay hindi ko mapigil ang makaramdam ng lungkot para kay Miles. Naisip ko kung paano na lamang ito ngayong may mga anak na pala si Alexis. Nang matapos kumain ay inaya ako ni Sevilla sa loob ng greenhouse. Masaya ito habang ikinukwento sa akin ang mga pangalan ng mga bulaklak nito na galing pa umano sa ibang bansa. Sevilla surely loves flowers just like how she looks like them, beautiful and stunning. Paano nangyaring kayo ni Alexis? Asawa ka ng tatay niya pero may anak kayo. Natawa si Sevilla ng mahina, at nang nagsimula ito, nagulat na lamang ako sa nalaman. Magkasama kami ni Alexis ngayon pero hindi ibig sabihin na nagkabalikan na kami. We have kids and that's it. Paano si Miles? Miles came yesterday. She was mad. She threatened us and the kids. Natatakot din ako sa kabila ng katotohanan na plano lang nila ni Alexis ang lahat, that she was only playing as his fiancé. Matinding awa ang naramdaman ko para kay Miles. Hindi ko alam na aabot siya sa ganito, na maging ang pagpapanggap ay kaya niyang gawin. Love can change a person to the better or worse. Alam kong may pinagdadaanan ka, Mayora. Maybe, Alexis felt it too. Namamaga din ang mga mata mo. Nasaktan ka na ba ng mahal mo ng sobra? Naloko ka na ba? Naramdaman mo na bang wala kang kwenta? Napapailing din ito na para bang hindi makapaniwala sa mga lumalabas sa aking bibig. Pagkatapos ay tinitigan ako sa mga mata. Binugbog ka na ba? Pinagkaaitan ka na ba ng karapatan? I already experienced those, Mrs. Capistrano, na maging ang paghinga mo ay kailangang kalkulado. Winasak na kahit ang natitira mong respeto para sa sarili ay mawawala pa. But, look at me now, Alexis is still with me. Ang taong sobrang nanakit sa akin ay siya pa rin ang unti-unting bumubuo sa akin. When a man stays even when you keeps on pushing them away, believe me, it's the purest love you could ever have. Lahat ng sinabi ni Sevilla ay tinandaan ko. Natanong ko rin ang aking sarili kung nagkamali nga ba ako. Tahimik akong pinagmamasdan ang mga tao sa aming harapan, kahit tirik ang araw at nakatayo sa malawak na gym ng kanilang barangay, ay nakangiti pa rin ang mga ito habang nakatanaw kay Demetre, at sa mga kaalyado nito na nagsasalita at nagpapahayag ng kani-kanilang plataporma. Gusto mo ba ng maiinom? Hiha? Hindi po, Mama, salamat na lang po. Nasa entablado kami at nakaupo kasama ang mga kandidato, maging ang daddy ni Demetre ay prente din ang pagkakaupo katabi ang asawa nito. Nakangiti pa ito sa lahat na tila ba masayang masaya. Mayor, suportado ka namin, Major, Mayor, Mayor? Oo, siguradong panalo ka, Mayor. Napangiti ako nang marinig ang sigawan ng mga tao, maging ang mga magulang ni Demetre ay ganoon din. Masaya ako, hiha, maging ako ay masaya din para kay Demetre. Naaalala ko pa noon kung paano niya sinabi sa akin na gusto niyang pamunuan ang buong lalawigan. Punong-puno ng determinasyon ang kanyang mga mata at ngayon habang nagsasalita ito alam kong malaki ang tsansa niyang manalo. Ikaw na lang ang kulang sa buhay ng anak ko, hiha, kailan mo ba siya mapapatawad? Ramdam kong mahal na mahal ka pa rin niya. Ilang araw na rin mula nang mangyari ang revelasyon ni Helga ngunit hanggang ngayon ay hindi ko pa natatanong si Demetre tungkol doon. Natatakot ako dahil hindi ako handa. Natatakot din ako dahil hindi ko alam kung saan at paano ako magsisimula. Matagal ng panahon ang lumipas mula nang mangyari ang lahat ng iyon. Matagal na rin sanang naibaon. Nako, Mayora, umuwi na po kayo at baka maabyutan pa kayo ng ulan sa daan. Malayo pa naman ang balayan dito. Oo nga po, Mayora, nagsiuwian na nga po ang lahat. Kayo na lamang po ang nandito. May problema ba? Ay, Mayor, congrats po. Ang ganda ng plataporma nyo. Pagod ka na ba? Kami na po bahala sa mga tao, Mayor. Salamat din sa libreng pagkain. Uuwi na kami, kayo na muna ang bahala dito. Arthur, bigyan lahat ng pagkain ang nandito. Kung may sobra, ipamigay nyo na lang. Ilang sandali pa ay nagpaalam na rin si Demetre sa mga ito. Sandali, umupo din ako para haplasin ang nasaktang paa. Malas, kaya kung maglakad, Demetre,
Hindi mo na ako kailangan hilahin. Nauna na rin akong maglakad at agad na pumasok sa sasakyan nito. Nasa ganoon akong pag-iisip nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Maging si Demetre na nasa aking tabi ay narinig ko rin ang mahinang pagmura. Napakalakas ng hangin na may kasama pang pagkidlat ang naaaninag ko sa labas. Maging ang maliliit na kabahayan ay hindi na halos makita dahil sa walang tigil na pagpatak ng ulan. Mahihirapan tayong makadaan. Hindi tayo makakaabot sa mansyon ni na Papa. Anong ibig mong sabihin? Ayos lang ba sa'yo na sa dating bahay natin na lang muna tayo? Baha na tiyak sa daan. Hindi kakayanin ng sasakyan ko. Nagulat ako sa sinabi ni Demetre ngunit kalaunan ay sumang-ayon din ako. Nasa bukirin ang mansyon ng mga Capistrano habang ang dati naming bahay ay mas malapit sa syudad at kabayanan. Sige, 1 oras ang naging biyahe namin bago narating ang bahay. Mabilis kaming bumaba at patakbong pumasok sa loob. Ganun pa man ay nabasa pa rin ako dahil sa malakas na pagbuhos ng ulan. Pasensya ka na, matagal na kasi akong hindi nakakapunta dito kaya maalikabok. Sa nakita ay biglang sumikip ang aking dibdib, maging ang mga alaala ng nakaraan na pilit kong ibinabaon ay nagsusumiksik din sa aking isip, ang revelasyon ni Helga sa akin noong nakaraan at ang malalalim na salita ni Sevilla sa akin patungkol sa pag-ibig. Kung paano naging porsigido si Demetre na suyuin ako noong high school, kung ilang beses siyang nakatulog sa loob ng sasakyan kapag sinusundo ako mula sa isang taping. Nasa taas pa rin ang ibang mga gamit mo, Hilda, pwede kang magbihis doon, dito na muna ako. Ikaw ba ang ama ng anak ni Helga? Bagkus ay tanong ko. Ako, sinungaling, ganito na lamang ba kami palagi? Kapag may hindi gustong pag-usapan ng isa ay mag-iiwasan na lang, kapag may problema ay mananahimik na lang. Umiling ako at sinundan ko si Demetre patungo sa sala, nakaupo na ito room at hinihilot ang sentido ng nakatingala, mukha itong may mabigat na iniisip habang nakapikit. Bakit ba ayaw mong magsalita ngayon? Tumingin ka sa akin, Demetre. Lumapit din ako kay Demetre. Gusto kong malanawan ang lahat ng nasa isip ko, ang mga agam-agam at pagsisisi. Gusto kong kapag umalis ako sa lugar na ito ay payapa na ang puso't isip ko, na kahit hindi man kami magkabalikan ni Demetre ay masaya kaming maghihiwalay. Ano bang gusto mong malaman? Kitang-kita ko sa mga mata ni Demetre ang pinipigil na galit, ngunit sa kabila niyon ay ang hindi maikakailang pagdurusa at sakit. Gusto kong malaman ang totoo. Nang iwan mo ako at nakipaghiwalay ka sa akin, Hilda, pinaniwalaan mo na ang gusto mong paniwalaan, kahit anong pagsuyo at pakiusap ko sa iyo na huwag mo akong iiwan, hindi ka nakinig, alam kong nasaktan kita, pero mas masakit ang ginawa mo sa akin, hindi ko anak ang anak ni Helga, kahit kailan, hindi kita kayang lokohin. Inaasahan ko man nagulat pa rin ako, para akong biglang naupos na kandila mula sa pagliyab. Mas lalo ding naduraj ang aking puso na unti-unti ko na sanang binubuo. Bakit ba kasi napakamapagbiro ng tadhana sa akin? Bakit ba may mga pagkakataon na sadyang ayaw talagang ibigay sa akin? Paano? Hindi ko na halos marinig ang sarili kong boses, maging ang aking mga tuhod ay nanghihina, napakasakit. Hindi ko halos matanggap na nangyari ang lahat dahil sa isang maling paratang, na nagsayang ako ng panahon dahil sa isang maling akala. Nakahawak rin ang aking kamay sa aking dibdib upang kahit papaano ay gamaan ang aking pakiramdam. Bakit ba kailangan kong magpanggap na matatag? Matagal na akong nasasaktan ngunit pilit ko lamang pinipigilan ang sakit, hindi naman siguro kalabisan ang umiyak ako sa harap ni Demetre, ayaw ko nang magkunwari, gusto kong ipakita kung sino ang tunay na ako sa mga mata nito. Natatandaan mo pa ba noong unang beses na sinundo ka ni Gilbert? Gustong-gusto kitang sunduin, Hilda, pero paano ko gagawin yun kung kailangan ako ng kapatid mo? Alam mo bang ginahasa siya? Ginahasa siya ng mga taong gustong maghayganti sa akin. Ikaw ang target nila, pero si Helga ang nakuha. Kung nabasag man ang puso ko sa kumpirmasyon ni Demetre, pakiramdam ko ngayon sa kanyang sinabi ay wala nang kahit ano ang natira sa akin. Isa-isang nagpateka ng luha sa aking mga mata. Natanong ko rin ang aking sarili kung bakit hindi ko man lang alam, tama ba ang paratang ni Helga sa akin na makasarili ako, na sariling sakit ko lang ang iniisip ko. Wala akong magawa, sinisisi ko ang sarili ko sa nangyari, ni hindi ako makatanggi nang sabihin niya sa aking magpapakamatay siya kapag iniwan ko siya. Akala ko, ayos lang dahil mahal mo ako,
hinding-hindi mo ako kayang iwan, pero nagkamali pa rin ako. Nakalimutan kong ikaw pala si Hilda. Matigas ang ulo mo kapag desidido ka sa isang bagay. Ngayong alam mo na, may magbabago ba, Hilda? Tanggap ko nang hindi mo na ako mahal. Habang nagsasalita si Demetre ay walang patid ang pagluha ko. Wasak. Nawasak ang aking pagkatao na hindi ko alam kung mabubuo ko pa ba itong muli. Bakit ganito ang pag-ibig? Hindi mo alam kung kailan ka sasaktan at kung kailan ka bubuuin. Nakalumbaba at walang patid ang pagtulo ng aking mga luha. Niwala akong pakialam kung halos hindi na ako makahinga. Nagulat pa ako nang itaas ni Demetre ang aking mukha at seryosong nakatanghod sa akin. Mahal kita, Hilda. Mahal na mahal kita. Kasabay niyon ay ang pag-angkin nito sa aking mga labi. Pumikit ako. Marahil kay